po ang panghuli at dito na po malalaman ang huling aklat ng Lumang Tipan, yung si Malakiyas. Pero may tatlong pag-aralan tayo rito, yung tatlong propita, minor prophets, si Hagay, si Sikarias, at saka si Malakiyas. Kaya tunghayan na po natin. Ang background na ito ang Jerusalem. Yan, makikita natin yan. Ito Ah, ang mosque Diyos, ng Brad. mga Muslim. Hindi pa nakashare, Yan Brad. to. Hindi pa nakashare screen. Hindi pa, Brad. Wala Dali, pa. Brad. Dali. Kala ko. Mm. Black lang ho. Yan, meron na. Okay na, Brad? Okay, Brad. Okay. Oh, ay, slide mo na lang. Mm. Slide. Okay. Itong sa ito. Mm. Yan. Meron na, Brad? Okay, naka-slide na, Brad. Oh. Okay. Itong background natin, ito ang Jerusalem. Ito sa present time nito. Yan yung dating luma na yan o yung mga makikita natin mamaya dyan. Pakita ko. Kaya ang background dyan, Jerusalem kasi ang pinaka-tema dito, yung pinakapaksa na ibalik na ang mga Israelita doon sa Jerusalem mula sa Babylonia na binihag nila. Kaya pumayag na si Haring Cyrus o si Ciro na ibalik na sa kanila ang Jerusalem. Kaya ito na, pagpatuloy natin ito, yan ang lugar kung saan ang Jerusalem na yan. At ang utos ng Panginoon sa kay Nehemiah na ibalik ulit yung nasisirang pader dahil sinira ito ng mga Babylonia nang sakupin nila ang Israel. Kaya ito ang The Old Jerusalem na kung saan pag-usapan natin ngayon sa ating serye na ito. Kaya makita natin ito ang pinakahuling leksyon, Lesson 24, yung si Hagay, si Zechariah, at saka si Malakay. Tatlong propita at tatlong aklat ang pag-aralan natin ngayong gabi. Kaya itong one last lesson ng out of 24 lessons na ating tinalakay. Ito nakita na natin yung sa history. Nagsimula tayo doon sa Genesis at natapos tayo dito sa yung post-exile, yung tatlong propita. Yung basic law o yung Torah law o pinag-aralan na natin yan. At yung bago sila ilipat sa ibang lugar, bago sila sakupin ng mga kalaban, ito mga kwento mula kay Joshua hanggang dito sa ikalawang kronika. Tapos yung ibinalik na sila sa kanilang lugar sa kwento ni Isra, natapos na natin ni Himaya at saka ni Esther. Itong wisdom nito, five inner life, hindi natin ito natalakay. Saka itong basic prophecy, lima rin. Ang tinalakay natin, ito yung pre-exile minor prophets mula kay Hosea hanggang dito sa kay Malakayas. Kaya yon ang ating pag-aralan. Halos natapos na natin ang lumang tipan. Parang na unti-unti natin matatapos. Kaya itong gabi ngayon ang huling lesson na pag-aralan natin. Kaya ang simula dito, ang pagbalik ng templo sa Jerusalem o yung pagbalik ng mga Israelita doon sa Jerusalem na kasi yung templo nito ay dapat gawin ito kasi nasira nga ito
Kaya ang pagkalipas ng 15 taon, hindi ito natatapos. Oh, bakit hindi natapos ito? Ngayon, ang panahon ay dumating na. Hmm. Ano ng internet ko, kung disable naman siya. Ang panahon dumating na ang bahay ng Panginoon ay gagawin na. Dahil sa kanilang kapabayaan, ang Diyos ay hindi sila biniyayaan. Dahil parang nakalimutan na nila na gawin ulit itong templo. Hindi na sila namumuhay sa espiritual na mga bagay, kundi sa kanilang kabuhayan na mga material. Kaya ang mensahe dito o ang pinakaunang mensahe dito sa aklat na ito ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. O, simulan natin si Propeta Haggai. Ang kanyang pinakapaksa dito, unahin muna ang mga bagay na nauna. Ang ibig sabihin, unahin muna natin ang Diyos bago natin gampanan ang ating pamumuhay o gawin o pagbigyan ng ang ating sarili. Diyos muna dahil yan ang kanyang kagustuhan. Wag na tayo siyang pabayaan. Saka na yung pamumuhay natin dahil sa kanya rin galing yan. Kaya ito ang pinakapaksa ni Propeta Haggai. Unahin ang mga bagay na una. Sinong unahin natin? Kundi yung Diyos. Kaya puntahan natin dito ang kanyang mga sinasabi. Ang sumunod na pag-aralan natin si Sikaraya. Ano lang ito? Overview muna bago tayo pumunta doon sa step by step o yung mga nangyayari. Si Haggai, si Sikaria, at si Malakias. O si Sikaria, dumating na sa Jerusalem. Si Zerubbabel, dito makita natin sa Nehemiah chapter 12 verse 4 to 16 na puntahan na po natin ito. Pero ito bali parang preview. Siya ang pinakapari, ang propeta. Ito si Karaya. At siya ang parang contemporary o kasabay ni Haggai doon sa Isra 5:1 to chapter 6 verse 14. Oh. Si Haggai medyo matanda ito kumpara kay si Kariya sa pagpanghula ng mga 3 buwan na una ito si Haggai sagsakay sa si Kariya kaya siyang inuna natin na pag-aralan. Mamaya punta natin sila. Kasi si Zacarias naman ay nanghuhula ng mga sa loob ng 2 taon sa umpisa hanggang sa katapusan. Oh. Na di tulad ni Haggai na siya ay nangako na gagawin niya uli ang bahay ng Diyos. I-rebuild niya. Kaya ito si Karaya. Una si Haggai, tapos si Sikaraya, mga propeta na pag-aralan natin ngayong gabi. At si Malakay naman, na makikita natin dito na ang mga tao na dapat gumawa dyan ay dapat pagbigyan ng lakas ng loob dahil iba na parang ayaw na nila gumawa. Oh, parang malamig na sila. Parang ayaw na, hindi sila interesado na gawin uli ang uh, templo ng Diyos. Saka mga makikita natin ang kanilang kabuuan na sa labas ng kanilang pananampalataya kasi marami ito silang pinanampalatayanan. Kaya nagagalit ang Diyos. Hanggang ngayon sumasamba pa sila sa Diyos-Diyusan. Kaya marami silang mga relihiyon na kung saan hindi ito tunay. Kaya nagagalit ang Diyos sa kanila. Kaya ito ang may nangyayari na mga paghihimagsik. At nakikita natin dito na ang mga tao nito ay ikinulong o nagagalit ang Diyos. Kaya tinasakop ng Panginoon, ginamit ang Babylonia
upang sakupin sila dahil ang kanilang ginagawa ay hindi din ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos na ibalik yung kanilang buhay na espiritual, na gusto ng Diyos siya ang sambahin at iyan ang kinakailangan. Kaya si Malakay, yung huling propita. Sa pagsiyasat ko dito sa Malakay na ito si Malakay pala, hindi ito propita na pangalan ng tao. Kasi anon siya, kaya sinasabi nila, the anonymous prophet, si Malakay. Ang Malakay pala, galing ito sa salitang Hebreo, nang ibig sabihin, messenger. Kaya si Malakay, walang pinanggalingan kung ano. Kaya ang nangyayari dito, anonymous prophet siya. Ginamit na siya ng Diyos para isabihin sa mga Israelita kung anong dapat gawin. Pero hindi ito si Malakay na tao. Yan ang sabi ng sa pagsiyasat ko. Dahil ang salitang Malakay na sinasabi ko kanina, salitang Hebreo na messenger o tagadala ng magandang panukala. Kaya ito ang ating pag-aralan, ang aklat ni Hagay, si Zacarias, at saka ni Malakiyas. Tatlong pag-aralan natin ngayong gabi. At ito ang huling minor prophets na ating pag-aralan. Oh. Ano makuha natin dito na leksyon? Itong huling tatlong aklat ng Lumang Testamento ay dito makikita kung paano sinabi ng Diyos sa mga Hudyo na dapat sila ay malaman nila kung ano ang pakay sa kanila ng Diyos sa kanyang mga tao para sa pagdating ng Mesiyas. Kasi dito ng huling aklat, kaya sa sunod na aklat naman, ang pagdating na ng Mesiyas. Kasi ito huling aklat na pag-aralan natin kay Malakiyas. Yung sinabi ng salita ni Jesus doon sa cross, ang mensahe dito sa aklat na ito ay yung mga buntis na ang sinasabi dito ay ang mga Hudyo. Dito ikunumpara ngayon na mga Hudyo nito, ito pala ang nabubuntis na babae. Dahil sa kwento dito, dahil sila ay mga anak ng Diyos, ang aklat na ito, mabasa natin mamaya yan. Pero ang meaning dito para sa mga Hudyo, yung nagdadalang tao na babae. So, pag-aralan natin yan. Kaya yung Prophet Hagay, tatlong aklat yan. Si Zacarias at saka si Malakiyas. So, may mukha dyan pero hindi yan pala si Malakiyas. Ang ating mga pag-aralan dito, simulan natin dito sa lesson preview. Malaman natin na ang sinasabi ng pag-aralan natin ng mga turo dito sa tatlong aklat na ito na ang bawat isa ay mayroong panukala na mula sa Panginoon. Simula kay Hagay, Zacarias, kag si Malakay. O kaya ilagay natin ito sa ating isip ang mga paksa kung anong sinasabi sa paksa ni Hagay, ano bang ang mensahe ni Hagay, at ang leksyon na makukuha natin sa kada isa sa mga aklat na ito. Anong paksa ni Hagay, si Zacarias, kag si Malakiyas. Kaya ito, may konting exam ito na self-exam na naman ito. Hindi na natin pwedeng ito na ibigay ko sa inyo. Kundi kayo na lang mismo ang magsaliksik kung ano ang mga kwento dito sa lesson o anong mga tanong. Kasi mayroon naman tayong naka-record dito eh. Kaya pwede natin ibalik kung kung interesado kayo, dapat ating pag-aralan yan. Kaya itong aklat ni Hagay, saka aklat ni Zacarias, tatlong aklat ito, saka aklat ni Malakiyas.
Una natin pag-aralan si Hagay, ang tagagawa ng templo. Noong 520 taon BC o before Christ, wala pa si Kristo nito. Kasi sa Old Testament pa lang ito. Anong kanyang outline ito? Yung kabuuan ng aklat ni Hagay. Kasi kung maggawa tayo ng sermon, mayroon tayong outline. Kaya itong outline sa aklat ni Hagay ang pag-aralan natin. O, yung paggawa sa kasalukuyan ng templo. O, makita natin dyan sa chapter 1, verse 1 to 15 sa aklat ni Hagay. O, natapos na yan. At ang pagpupuri nila doon sa nakaraang templo kasi nasira kaya pinagawa ulit ito. Chapter 2 verse 1 to 9. At ang kasalukuyang biyaya dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon. O chapter 2 verse 10 to 19. At ang kinaharap na mga biyaya sa pamamagitan ng pangako ng Diyos sa kanila. Kaya yun ang outline ni Hagay. Yung pagtapos gawa ng templo at binigyan ng pansin yung nakaraan na templo na nasira. At sa kasalukuyan, yung biyaya dahil sa kanilang pagsunod at ang hinaharap dyan o yung kinabukasan ay ang biyaya kung sila ay sumunod at ayan ay pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi diyan, sabi ng Panginoon kay Hagay, sabi niya, umakyat ka sa bundok, magdala ka ng kahoy, at gawin mo muli ang templo para ako ay maging kaaya-aya at masaya at ako ay pupurihin. Kasi pag ginawa ang templo, siyempre magpupuri ang mga tao doon. Yan ang sabi ng Panginoon sa kay Hagay. Chapter 1 verse 8. Kaya umakyat sa bundok kasi utos yan eh. Hindi niya pwedeng pahindihan ng Panginoon. Dahil inutusan sa nagagawin ang templo dahil nasira. Ano ang tinuturo ng aklat ni Hagay? Ang kahalagahan ng isang pag-iisip. Ito ang kahalagahan talaga. Kasi kung marami nag-iisip, magkaiba-iba yung mga kaisipan, magulo. Kaya ang kahalagahan na ang isa lang ang magpaplano ay maganda para walang oposisyon kung ano. Kaya si Hagay may isang mensahe. Gawin at templo. Yan, galing kay Hagay yan. Siya ang nagsasalita yan. Kaya pag sabi niya na gawin natin ang templo, siyempre magreaksyon ang mga tao. Yan ang katuruan sa kanyang aklat. At ng ang basihan ng tagumpay na pagpalapnag na o pagpalaganap ng salita ng Panginoon na sinasabi, thus saith Jehovah's messenger and Jehovah's message. Yung sabi ng Panginoon kung ano ang kanyang mensahe na galing sa kanya. Ito ang kanyang sinasabi doon sa mga tao ni Hagay. Saka ito ay ibigkas pala ito. Na isulat ito ng 26 na bisis sa 38 bersikulo sa aklat ito ni Hagay. Yung thus saith the Lord o thus saith Jehovah o yung sinasabi ng Diyos. Tatlong 26 pala ito sinabi sa 38 bersikulo sa Biblia, sa aklat ni Hagay. Kaya sabi niya, ano ang mensahe sa aklat ni Hagay? O sabi niya, ilagay natin muna ang Diyos. Unahin natin. Hagay 1:11 to 15. Sabi niya, put God first in your life. Iyon ang mensahe ni Hagay doon sa mga tao na ayaw tumulong upang ayusin ang templo o gagawin muli.
Kaya sabi ni Agay, ilagay natin ang Panginoon, unahin natin sa ating buhay. Huwag mo na tayong maging abala sa sarili natin. Kung di ilagay natin ang Diyos sa ating buhay, unahin natin, di ba? Matthew 6:33, o hanapin muna. Ang ibig muna, unahin ang Diyos. Huwag muna tayo maghanap dahil ibigay na sa atin ng Panginoon kung anong ating hanapin. Alam na ng Diyos yan, pero siya muna ang ating unahin. Dahil sa kanyang plano yan, nakasilalay ang buhay natin. O, kaya ang kanyang pag-preach doon o yung pagpaliwanag sa salita ng Diyos ay talaga na ang mga tao ay parang natumbok sila. Yung kanilang mga damdamin, ng kanilang puso ay lumambot. Dahil sabi niya, unahin muna natin ang Diyos. Huwag kayong maging abala dyan sa buhay-buhay nyo, sarili nyo ang inyong inaatupag. Kaya yung salita ni Hagay ay nagbigay ng parang ang mga tao ay nakonsensya sila. Kaya ang kanyang salita na yon ay ang mga espiritu ng mga tao ay biglang nabagabag. Parang siyempre natamaan sila. Dahil ayaw nila na tumulong, ayaw nila na gumawa ng templo, maraming oposisyon. Kaya yung salita ni Hagay ay talagang nagpalambot sa kanilang mga puso, yung sa kanilang mga damdamin. Kaya ang kanyang salita ay nagkaroon ng magandang resulta. Tumulong sila ngayon. Yung mga ayaw, pumayag na. At isa pa, kautusan ng Diyos ito. Ginamit lang si Hagay. Kaya may tatlong dapat nating pag-aralan dito. Ang katotohanan na makita natin sa aklat ni Hagay. Ang una, ang katapatan. Ay direkta yan, ang katapatan. Dapat direkta sa pangangailangan ng isa. At ito ay dapat magawa o makuha ito ng isa, yung katapatan. Ang pangalawa, yung parang naghinaan ka ng loob, hindi ito katwiran na kung bakit ayaw mo na magtrabaho o ayaw mong tumulong. Yung parang nanlamig ka, parang ayaw mo na wala ka sa sarili mo na magtumulong. Kasi discouraged ka eh. Sabi mo, siguro sabi nila, anong gawin ko dyan? Tutulong ako, anong makukuha ko dyan? Mayroong mga katwiran ng mga tao tulad ng ganyan. Pero hindi yan hadlang upang hindi ka magpatuloy. Mayroong paraan dyan. Ang pangatlo, kung ang magandang gawa ay matatapos, ito na ngayon ang panahon na sasabihin mo, maging malakas ako at ako ay tutulong o magtrabaho. Kaya yan ang maganda sa tao. Kailangan maging malakas tayo dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay makapagtrabaho, makapaghanap buhay. Kaya alalahanin natin siya unahin natin. Kaya yan sabi niyan, yung magandang balita, ito ang pamamaraan para ang mga tao ay maging aktibo o tumulong. Kasi ang plano ng Diyos sa Kayagay, i-rebuild mo ang templo. Ang mga tao matigas ang ulo na nawiwili sila sa kanilang hanap buhay na personal. Kaya sabi ni Hagay, unahin natin ang Diyos. Kaya yung magandang balita, iyon ang nagbigay sa kanila na sila ay maging aktibo. Aksyon kagad, hindi yung pabaya sila. Kaya natatapos nila yung gawain. Kaya yan ang sinabi ni Hagay. Dahil sa kanyang sinasalita na galing sa Diyos, tulong-tulong sila. Nagagawa ng templo. O yan bloke ng yan, parang bato yan na malaki. O mayroon pa silang puli para dagdag doon sa mga pader na nasira. Kaya sabi niya, ang Panginoon ang
Talagang nililigalig ang kanila mga espiritu. Kaya tinatawag sila sa mga gagawin nila. O, kung ang Diyos ay papasok na sa iyo, siyempre malaala mo yan. Sabi na tinatawag na ko ng Panginoon upang gawin ko ang ito. Iyon ang panukala at ang mensahe ni Hagay sa kanila. Kaya ang Diyos kasama dito sa gawa ni Hagay. Kaya sabi niya, balik tayo kay Lord. Sabi niya, mga tao. Dahil pinagsabihan sila ni Hagay na magtulong-tulong tayo dahil ito ay utos ng ating Diyos. Kaya tayo na ibalik dito sa Jerusalem dahil may pangako ang Diyos na tayo doon ay sinakop ng Babylonia. Ngayon si Haring Shiro ay binigyan ng, siguro binigyan siya ng Panginoon na kung ano-ano ang binigay. Bakit pumayag siya na ang mga taga-Israel ay babalik na sa kanilang lupa na kung saan ipinangako. Kaya nasira nila yun eh, yung Jerusalem sinira nila, kaya yung pader ayusin nila, pati yung templo kinuha nila lahat yung kayamanan. Kaya yung ang pinakapasa dito, ang biyaya ng Panginoon ay depende para sa pag natapos na ito ang paggawa sa templo. Bigyan sila ng biyaya. Ang mensahe, magpakalakas ka para magawa ang templo. Siyempre, kailangan sama-sama sila. Walang tamad-tamad yan o walang tayuman at saka taga-tanawan. Kailangan lahat sila ay nakatingin o tumutulong ng bawat isa. Ang makuha natin na leksyon dito ay biniyayaan ng Panginoon yung matapat na mga gumagawa. Siyempre, nakita ng Diyos para sa kanyang kapakanan, ibalik ang ganda ng kanyang templo o ang kanyang bahay. Kaya biyayaan niya yan, bigyan niya ng kung ano ang kanyang kagustuhan. Kaya sabi niya, ang Panginoon ay talagang kinikilala na yung gumagawa sa kanya. At kung tayo ay umaasa sa Panginoon, ang biyaya ay darating sa atin. Kasi sa kanya lahat yun. Parang aagos yan na tulad ng isang tubig sa ilog na pupunta sa kung saan sa pupunta. Ang Panginoon ganun din. Yung mga biyaya ay pupunta sa atin kung tayo ay tapat sa Kanya at siya ay pinupuri natin. Kaya sabi niya, be strong. Start to work. Sabi na, kaya na magkaisa sila. Kailangan ng Panginoon ang lakas upang tayo ay makapagtrabaho. Kung mahina tayo, paano tayo makapagtrabaho? Kaya be strong, sabi na. Si Sikaria, sa ito, Messianic prophet. Oh, 520 BC yan, onward. Kasi papunta na tayo sa New Testament. Kaya onward na 520 BC na ang nangyari. Patapos sa kay Hagay, yung ginawa ng templo, dito naman tayo kay Sikaria, na sabi niya, darating ang Mesiya. Messianic prophet, yan si Jesus Christ yan. O ano ang outline dito? Ano ang kabuuan ng aklat ni Sicarias? May mga taong pinili para sa paggawa ng templo. Chapter 1 to 8. Makikita natin yan. May pinili ang Diyos dyan na mga malalakas sa mga tao upang ang kanyang plano na gagawin ay magawa. Kaya isa rin yan sa mga panukala ni Sicaria. Bagamat nagawa ng templo, may pinili pa ang Diyos kung sino ang ilagay niya sa templo. Ibalik na yung mga Levita, yung sa mga lahi ni Aaron, yung highest priest. Kaya ito na ngayon ang mangyayari. Nakikita nila yung kanilang pananaw at ang kanilang tagumpay. So, chapter 1 to 6 ng Sicarias yan, aklat. Yung mga pag-ayuno at ang mga kapistahan.
O, kailangan ibalik nila yan. Kasi nandyan ang templo, okay na, maganda na. At handa na sila magkatipon-tipon. Chapter 7 to 8. At ang Mesiyas at ang kanyang kaharian. O, chapter 9 to 14. O, at ang pagbalik ng mga Israel sa Judah. Chapter 9 to 11. Saka yung paghatol at ang pagligtas sa kanila. Judgment and redemption. Yung pagpawalang sala sa kanila. Kaya darating ang araw ng paghatol. Sabi ni Sikaria, yan ang kanyang outline. Kaya baybayin natin ito. Oh. Sabi niya kung tayo ay tumitiwala o tayo ay pumupuri sa ating Panginoon sa taas, ang mga biyaya ay darating sa atin sa ilalim. Yan ang sinasabi sa aklat ni Sikaria. Kaya tagumpay sa kay Panginoong Hesus dahil ang Diyos ay mabuting Diyos. An awesome God. Kaya sabi niya, ang redemption yung pagpatawad sa atin at ang kanyang mga hatol sa pagdating ng huling araw. Dahil ang judgment dito, makikita natin ito sa huling araw, yung kanyang second coming. O dahil tayo ay kanyang hahatulan pagdating ng Judgment Day or the last days na sinasabi ng Biblia. Ang leksyon na makuha natin sa aklat ni Zacarias, ang yung pictures of Christ o yung kanyang pagpakita, yung kanyang ibig sabihin dito ay yung kanyang pagsakop sa buong sanlibutan. Siya ang hari ng mga Mesiyas, chapter 9, verse 9 to 10, na mayroong kaligtasan sa mga nagpapakumbaba. Dahil kung mapagmataas ka, hindi ka magkaroon ng kaligtasan dahil ang gusto ng Panginoon, magpakababa ka muna para ikaw ay itaas niya. Hindi na sa taasan ka na, hindi. Kundi mula ka muna sa baba, magkaroon ka ng kaligtasan. Dahil yan ang kanyang katuruan. O siya yung hindi pinaniwalaan. Kita natin, chapter 11, verses 4 to 17. Chapter 13, verse 7 to 9, sa aklat ni Zacarias. So, talagang itinaboy siya, hindi siya kinikilala na siya ang Mesiyas. At sa aklat din ni Juan, makita natin chapter 10. Hanggang sa chapter 19, verse 15, makikita natin that he was the rejected shepherd. Walang naniniwala sa kanya. O kahit yung mga kasama niya nga, yung mga kapatid niya kay Maria, hindi naniniwala. O, si Santiago, isa na yon, yung elder sa Jerusalem, hindi naniniwala siya ang Mesiya. Pero nang mabuhay muli ang Panginoong Hesus, doon sila naniniwala. Kaya rejected shepherd siya. O, walang naniniwala. Sabi niya, anak lang ng pandayan. Kapatid niya si Santiago. Kaya makikita dyan. Yung pangkalahatan na sakop ng Panginoon, ang buong mundo. Siyang sasakupin niya lahat yan sa paraan ng kanyang pagka-Diyos. Si Kristo ang mamahala sa mundo. Kaya makikita natin dyan, no? Sa yan, ang hawak niya ang mundo. Oh. Siya ang talagang siya ang masunod ng sanlibutan. Kaya hawak niya sa kanyang mga kamay. Ang kaligtasan at ang kapahamakan ay nasa kanya. Kaya makikita natin na ang mensahe ni Zacarias na kung tayo ay hindi maniniwala sa kanya at tayo ay patuloy na magsamba doon sa mga Diyos-Diyosan, mayroong paghuhukom na gagawin ng ating Diyos. Anong makikita dito? Yung paksa. Yung larawan ng kaharian ng ating Panginoong Hesus. Oh. At ang lawak ng kanyang kaharian.
lahat na lugar, o all the earth, o yung lahat na sa sanglibutan ito, yun ang kanyang kaharian. O, ang kaharian na kung saan mayroong maraming mga material na mga biyaya sa kanyang kaharian na yan. O, chapter 10 verse 1. At puno ng espiritu ang kanyang kaharian. Chapter 12 verse 10. At ang kanyang kaharian na ito ay dito sa lupa, chapter 4 verse 9 to 11. At para sa mga Hodyo muna, hanggang sa mga hintil, di ba? Chapter 12 verse 7 sa aklat ni Secarias. At inayunan din niya ni Apostol Pablo ng kaligtasan ay para sa mga Hudyo at sa mga Grego. Ibig sabihin sa buong sa libutan, kung tayo ay maniniwala sa Panginoon, nandyan ang kanyang kaharian. So, ang lahat at ang bawat isa ay maging banal sa kanyang kaharian. Chapter 14, verse 20 to 21. Tama naman, siyempre. Ang kanyang kaharian ay ito ang iglesia. Huwag tayong magkamali dyan na ang iglesia at ang church at ang kingdom ay iisa lang yan. Kaya yung sabi niya, ang kingdom na dito sa lupa ay yung iglesia, hindi yung material na kingdom na building, hindi kundi mga tao. No, kailangan maging banal sa loob ng kanyang kaharian. Pero ang sinasabi niya, my kingdom is not of this world. Sinabi niya doon sa aklat ni Juan. Ang ibig sabihin diyan, ang kingdom na ito ay hindi political ito, kundi spiritual. Ito ang sinabi niya sa kay Poncio Pilato, di ba, nang itrial siya. Niya ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito, kundi ang kaharian ay doon sa itaas. Ito ang binanggit niya nung imbestigahan si ni Poncio Pilato. Sabi niya, my kingdom is not of this world. Pero ang sinasabi dito, yung uh, physical na kingdom, wala dito sa lupa, kundi spiritual. Yung kanyang iglesia, spiritual kingdom yan. Dahil sa kanya yan, pagmamayari. O, tayo physical, tayo po nandyan tayo sa kanyang spiritual kingdom na siyang iglesia. Hindi physical kingdom yung iglesia, kundi spiritual yan na doon sa langit galing. Ito yung pinakapaksa sa aklat ni Zacarias. Yung kabuuan sa buong mundo na hawak ng ating Panginoon. Ang mensahe dito, kailangan ang lahat ay maging banal sa Diyos. At ang leksyon na makuha natin, ang kaharian ng Diyos ay dapat maging una sa ating mga buhay. Yan ang mundo, pagkita natin dyan. 8.2 billion. Ito ang mga universal church. Kasi minsan nagkakamali tayo eh. Universal church, ano ba itong universal church? Ang universal church, ito ang buong mundo o universal sovereignty of God. Lahat yan na lugar. Ngayon, may dalawa kasi, universal at itong local church. Ito local churches. O di ba makita natin? May 7 churches of Asia o Ephesus. Yan mga local, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Yan ang local churches. Tulad El Pigasalan Church of Christ, Imos Church of Christ, Salawag Church of Christ, mga local yan. Pero ang universal sa buong mundo. Ibig sabihin, yung Gatchalian o Imos, sakop na yan ng Universal Church dito sa Pilipinas. So, huwag tayong minsan parang naano tayo nalilito. May Universal Church, yung panglakasan sa buong mundo at saka may local. Ito ang binabanggit ko. O, ito ang aklat ni Malakay. O,
God's messenger. Kaya sinasabi ko kanina, ito si Malakay, hindi pangalan ng tao ito, kundi ito ay galing sa Hebreo na ang Malakay ay God's messenger o mensahero ng Diyos. Kaya sinearch ko sa mga scholar, walang kung saan nanggaling ito si Malakay. Walang yung sa kanyang buhay, walang sinasabi sino bang magulang, sino bang kanyang mga, walang nakalagay, walang nakarecord. Kundi ang sinasabi lang doon, may utos ang Diyos na gagawin ito sa aklat ni Malakias. 445 hanggang sa 430 BC. O nakita nyo pa na pababa ng pababa mula sa 2005 doon sa creation. O ngayon pababa ng pababa hanggang sa darating tayo doon uh, sa panahon o sa bagong tipan. Ngayon, anong outline ni Malakias? Sa kanyang aklat na ito. O ang Diyos, mahal ng kanyang mga tao. Malakay chapter 1, verse 1 to 5. Mahal ng Diyos, lahat tayo mahal ng Diyos. Sa atin na lang kasi minsan na mga suwail tayo. Kung anong inuutos na, hindi natin sinusunod. Okay lang yung sumusunod, pero mayroon talagang iba na ayaw sundin kung ano ang kagustuhan ng ating Diyos. Yung talagang na-condemn ni Jehova, yung mga pari na walang pananampalataya. Makikita dyan, chapter 1, verse 6 hanggang chapter 12, verse 9. Kasi ang mga nangyayari dito, nang ibalik na sila mula sa Babylonia, naging abala sila sa kanilang mga sarili. Kahit mga pari, mga nagnegosyo na sila para kung ano-anong ginagawa nila. Kaya si Jehovah ang ating Diyos. Yung pag-asawa sa hindi Hudyo, yung mga pag-aano, inaasawa nila, ayaw ng Diyos ito. Chapter 2, verse 10 to 16. Kasi sila ay mga pinili ng Diyos. Ayaw malahian ng ibang mga lahi. Yan ang kautusan dati sa Lumang Tipan. Pero nang dumating ng bagong tipan, lahat na wala nang pinili, wala nang discrimination. Lahat ay pantay-pantay na. Kaya ang kanya mga tao ay kanyang talagang condemn. Kinundina niya dahil sa kanilang mga ginagawa na mga labag sa kanyang paningin at sa kanyang kagustuhan. Kaya nagagawa ang ating Panginoon ng huling tsansa sa kanila o huling habilin tungkol sa mga kasuguan o tungkol sa batas. Kasi nakalimutan na nila ito. Naikulong sila doon sa Babylonia, kalahin mo, ilang taon. Kaya gusto ng Panginoon sa pamamagitan dito sa kanyang mensahe sa Malakay na ibalik sila at malaman nila ang kanyang kagustuhan. Nagsabi din si Jehova na darating si Elias, chapter 4, verse 5 to 6. Nakikita yan outline. Kaya si Malakayo, okay, nakita nyo, di anonymous prophet. Bakit anonymous? Kasi wala nga siyang pinanggalingan. Walang kalagay sa Biblia kung sinong kanyang pamilya, sinong kanyang ama o sa kanyang ina. Dahil ang Malakay, hindi pangalan ng tao yan, kundi pangalan ito ng gusto ng Panginoon o yung messenger. Salita ito ng Diyos na gusto ipaalam sa mga Israelita na nakalimutan na nila kung ano ang kanyang kagustuhan. Kaya anonymous siya, walang kung saan galing. Pero pinapakita lang dyan ang isang mensahero, pero hindi si Malakayan. Kundi ang pinapakita dyan, hawak-hawak niya. Ito ang mensahe na ibinigay ng Panginoon para ibahagi sa mga tao, ipaalala sa mga taga-Israelita. Makuha natin dito na aral. Yung talagang tunay na mga pari.
Yun ang gusto ibalik ng Diyos doon sa loob ng templo. Ano ang kanilang mga katangian? Ano ba ang kanilang mga ugali? Yan ang mga tunay. Dahil marami nang hindi tunay. Mga naging corrupt sila, nag-aasawa sa ibang lahi, at kung ano-ano pa ang mga ginagawa nila na karumal-dumal sa harap ng Diyos. Yung mga pagkatakot nila sa Panginoon. Iba, wala na, hindi na nila naalala na may Diyos pa pala. Kaya dito sa libro ni Malakias o sa messenger nito, ang pagtakot sa Panginoon dapat ibalik. O ang kailangan sabihin mong katotohanan, hindi yung kasinungalingan at ang katarungan. Yan ang dapat sabihin. No, chapter 2, verse 6. Maglakad ka sa katahimikan at saka sa kabutihan din ito, uprightness. So, sa mabuting asal mo, ganyan. Oh, lumayo sila sa mga paggawa ng kasalanan. Chapter 2, verse 6. Oh, na dapat malaman nila na ang Panginoon ay kasama nila. Oh, hindi sila pababayaan. Gano'n naman ang sinasabi ng Diyos, di ba? Oh, maging ako ay sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya makita yan mga pari na yan. Yung mga ang kanilang mga buhay. No? Kaya ito mga Levites, ito mga Levita, ito sila ang naglilingkod sa loob ng templo. O ano ang mga kasalanan sa mga tao? Ano ang mangyayari kung ikaw ay magkasala? Kaya ito, pag-aralan natin dyan. Sila ay walang espiritu o walang spiritless. Wala silang parang damdamin at ang kanilang pananampalataya ay paiba-iba. Gusto ng Panginoon isa lang ang kanilang sambahin. Ang worship nila kung ano-ano, mga Diyos-Diyosan, paiba-iba ang kanilang ginagawa o nakipagsama sila sa mga masamang mga samahan. O, mayroon sila niyan, masamang samahan, doon sila nagkatipon-tipon. At hindi nila nalaala ang Panginoon. At tinatanong nila ang hustisya ng Panginoon o ang kanyang kung ano, God's justice, kung ito ba ay matarong o hindi. Yan ang buhay ng mga tao na nasa kasalanan. O ninanakawan nila ang Diyos, di ba? Sabi doon sa chapter 3, verse 7 and 12. Nakikita nila ang tithe an offering, nanakaw nila. Kasi 10% sa kanila yan, nakalista yan eh. At nasa buhay na nila na sila ay naghihintay sa Panginoon. Wala silang panahon na nahintayin pa ang Diyos. Nasa buhay na nila yan. Nasa kaloob-looban na ng kanilang pag-iisip. Kaya ito ang naging sani ng kasalanan. Ang kasalanan ay mapaglinlang, di ba? Ang kasalanan ay alipinin ka. Alipinin ka, enslaved. Talagang iguyo ka niya sa kasamaan at ito ay maging marumi ka. Sin is defiling. At ang kasalanan ay sisirain ka, destructive. At ang kasalanan ay nagpapatuloy. Progressive yan. Ngayon, kung maisip mo ito, na ikaw pala ay dito na sa sinasabi na kasalanan, ito ang mga mangyayari sa iyo. Linlangin ka sa iyong sarili. Sa halip na Diyos na totoo ang sambahin mo, mga Diyos-Diyosan ang sinasamba mo. At aalipinin ka nito. Hindi ka pababayaan. Once na ginawa mo ito, balik-balikan mo ito. At ikaw ay maging marumi sa harap ng Diyos. Dahil nagkasala ka eh. Separation na. Di ba? Sabi ni Isaiah, dahil sa kasalanan, ay hiniwalay na kayo ng Panginoon at sisirain ka nito.
Dahil kung magpatuloy ka sa kasalanan nito, masisira ka. Dagat-dagatang apoy ang iyong pupuntahan. At ito ay patuloy ito. Parang nakaka-addict. O progressive yan. Hindi mo pwedeng hintuan. Nasa iyo yan kung ikaw ay matapat sa Diyos. Pwede mo hintuan. Pero kung ikaw ay nandyan na sa kasalanan, naalipin ka na, nalinlang ka na, naging marumi ka, masisira ka. Kaya huwag ka na magpapatuloy, kundi hintuan mo na. Iyan ang the nature of sin. Itong diborsyo, kasi nalagay din ito sa aklat ni Malakay. Ano ang diborsyo sa mata ng Diyos? Hmm. Ito ang nakakasira sa batas sa utos o chapter 2 ng Malakay, verse 10. Nakakasira din ito sa pagkabanal ng Diyos. Kung ikaw ay nandyan sa kanyang halimbawa sa iglesia na, hindi pala pwede na hiwalayan mo kasi ayaw ng Panginoon dito na maghiwalay ang babae at sa lalaki. Kasi nakakasira ito sa plano niya. Isa itong traidor sa pagsamahan ng mag-asawa. Itong divorce nito, treachery pala ito. Kasi pinagsama sila ng Diyos tapos maghiwalay. At ito ay labag kung ano man ang kagustuhan sa loob ng pamamahay. Labag ito kasi maghiwalay ang mga bata. Kawawa, saan pupunta? Magulo na. Ito ang mga bagay na kung saan ayaw ito ng Diyos. Chapter 2, verse 16. Isang bayolente ito na mangyayari o away na mula sa mga walang kamuwang-muwang. Nangyayari ang mga ganito. Saka ito ang dahilan kung bakit ikaw ay mahiwalay sa Diyos. Chapter 2, verse 13. What the Bible teaches about marriage, divorce, and remarriage. Ito, makikita natin. Ito ba'y gusto ng Diyos? Understanding divorce in God's eyes. Ang plano ng Diyos sa pag-aasawa mula sa simula ay hindi kasama dito ang ang hiwalayan o divorce at all. Wala, hindi ito na plano. Kasi mula sa simula, mula sa, sa, sa umpisa pa lang, ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa ay para sa isang tao at sa isang babae, isang lalaki, isang babae, na maging isa sila at magpatuloy na sama sila hanggang sa kanilang buhay. Buong buhay yan. Yan ang disenyo ng Panginoon. Kaya ayaw niya itong mga divorce na ito. Mayroon siyang sinasabi sa Matthew na kung ang babae o lalaki dahil sa adultery, yun mayroong pero wala yan. Pero hindi dapat mangyari yan. Kasi ayaw ng Panginoon ito kasi ang disenyo niya mula nung una pa ay magpatuloy hanggang lifetime, sabi niya. Mayroong nga sinasabi yung temporary concession. Yung talagang pinapayagan niya ang divorce para sa panahon, maikling panahon, hindi na yung tuluyan na. Pero hindi ito sinasabi, hindi niya ito iniutos o kagustuhan ng Diyos. Dahil si Jesus sabi niya, itinuro niya ito na ang bagay na dapat nangyari nung dati pa dahil sa pag-asawa nito ay kailangan ibalik sa original na plano ng Diyos. Kaya ang pinapakita dito ng Diyos dahil dito sa paghiwalayan nito ay simple. Pero may mayroong sinasabi siya. He hates divorce. Ayaw niya. Malakay ito.
chapter 16. Isa yan sabi niya, pero may temporary na sinasabi. Pero ang temporary yan, hindi na magpatuloy yan. Dahil gusto ng Diyos until lifetime. Sabi niya, remain together for one lifetime. Oh. Kaya yung temporary concession, dahil lang doon sa sinasabi sa Book of Matthew, na kung nagkasala dahil doon sa pangangalo niya, yan ang temporaryo. Pero hindi pwede na hiwalayan na hanggang kamatayan. Hindi. May pagkakataon na magbago. Yon ang kanyang original na disenyo sa pag-aasawa. Kaya ang sinasabi dito na sa spiritual na makita natin sa larawan ng Diyos o sa kanyang kagustuhan, ang isa ito sa paglabag sa katangian ng isang ng pag-aasawa. Kung mabasa natin dito sa Ezekiel 16, anong sinasabi ni Ezekiel? Oh, Ezekiel chapter 16. Ang paksa dito, ang Jerusalem ay naugnay doon sa na halimbawa sa isang abandonado na bata na inadapt ng Panginoon o inampo ng Diyos. Ito ang nangyari kung mangyari ito mga divorce na ito. O tsaka sabi niya dyan, basahin natin sa Ezekiel, ang main message niya. O ang Diyos ay mapagmahal at matapat. Pero sabi niya, kung ikaw ay nagkasala, talagang binibigyan niya talaga ng diin yan. Ang kanyang awa ay malaki pa sa ating pagpakasala o kung tayo ay bumagsak, may awa ang Diyos. Kaya kahabagan niya tayo. Kaya siya ay nagbibigay na ikaw ay pwede kang manugbalik sa kanya. O ito kaya yung divorce na yan, sinasabi doon na temporary lang yan. Dahil may pagbabago. At saka ang Diyos ganun yan. May pagbabago, alam niya na hindi magtatagal ang hiwalayan niyan. Kaya he hates divorce na sinasabi doon kay Malakay. Kaya temporary lang naman yon yung konsisyon na tatawag. O yung kanyang paksa dito sa kay Malakay, ang Diyos mahal na mahal ng Israel. O hanggang ngayon, siging gira doon, kita mo. Maliit lang na bansa ng Israel, napalibutan ng 6 na Arab countries. Pero hindi nila matalo-talo. Kung alam yung history, yung 6 days war doon sa Israel, kalaban yung mga Arab countries, hindi nila nakuha ang Israel. Dahil ang Diyos, mahal niya ang kanyang bayan. Yung mangyayari dito kung ikaw ay talagang yung pag-iisip mo ay dito sa sanglibutan lang. Ano ang mangyayari sa iyo? Tragedy of materialism o yung mga diborsyo ay hindi ka tanggap-tanggap sa paningin ng ating Diyos. Yung kasalanan na ginawa mo, talagang sinadya mo. Hindi ito dapat na kaaya-aya sa Diyos. Lalo na inyong pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ito ng Diyos. Mahal na sila, pero ang kanilang ginagawa, hindi nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya yung mag-aaral dyan, o yung preacher, alam niya kung paano na ito ibigay ng maayos na may katapatan ang salita ng Diyos. Para ito sila hindi magkasala. Dapat ipaalaala sa kanila ng kanilang ginagawa ay labag sa kautusan ng Diyos. Yung mga materialistic, o hiwalayan mo yung partner, o yung gusto mo talagang sinadya mo na magkasala ka. Kaya ang isang mangangaral dito, o yung preacher, dapat ibigay niya ito ng tamang pag-aaral yung sa mga tao, yung salita ng Diyos, kasi tayo ang pinagsabihan nito. Kaya itong Malakay, messenger ito. Hindi ito pangalan ng tao, kundi messenger na gusto ng Diyos iparating sa mga tao sa Israel ang kanilang ginagawa na kasalanan. Makita natin dyan. Kung talagang pag-aralan pa natin ito ng matindi o yung malaliman na pag-aral,
itong tatlong propeta, merong ano ito, may subject ito sa yung major and minor prophets. Sa subject ito. Kaya kung pag-aralan pa natin ng malaliman yan, makita natin doon ang kanilang dapat magawa sa mga propeta na yan. Kaya sabi niya, ang Diyos, ang Diyos mo ay Diyos. Kaya sundin mo ang kanyang alituntunin at mahalin mo siya at sundin mo ang kanyang mga utos. Yan ang Diyos. Sundin natin ang kanyang utos. Alam natin kung ano mga utos ng Diyos. Marami yan at nakalagay sa Biblia. Kaya i-conclusion na natin para kasi medyo lumalalim ng ating gabi. Kaya ang conclusion diyan, ang aklat ni Malakias ay nagsisilbi ito ng ayon sa Diyos na ang mga tao ay maging malapit sa Diyos. At ito ang kanyang aklat nito, pinagsabihan ang mga taga-Israel na dapat silang bumalik at maglilingkod sa Panginoon. Kada ang sinasabi dito sa Malakias, ang huling salita niya ay makita ang mga tao na lumayo sila sa kasamaan at makita sila na sumusunod sa gusto ng ating Diyos sa kanilang pananambahan o sa kanilang ginagawa na kaaya-aya sa Kanya. Kaya ito ang huling paalaala sa kanila dahil darating ang araw na paghukom sa mga masasama. Kaya makita natin yan, Judgment Day. Hinintay natin yan, second coming. Ito ang ating paghahandaan kung tayo ba ay makaliligtas. Kasi hindi pa tayo sigurado. Kasi darating ang Judgment Day. Kung tayo ba ay makaliligtas dyan, siyempre sa sarili mo yan. Kung ikaw ay talagang tapat sa Panginoon, wala kang ginagawa na labag, talagang sigurado na makaliligtas ka pagdating sa araw ng paghukom. Kasi isa-isahin tayo. O bawat tuhod, bawat dila ay luluhod sa Panginoon at sasagutin mo ang iyong ginawa habang ikaw ay buhay sa mundong ito. O 1 Corinthians chapter 5 verse 10. Makikita natin. Judgment Day, yan ang abangan natin. Baka hindi natin alam, baka mamaya. Kasi para magnanakaw ito. O nakita nyo dyan? May panahon na sa loob ng iglesia mismo, a time of shaking sa Church of Christ. Iglesia niyan, nakikita nyo maraming tao. May panahon na sasalain patuloy ng Panginoon. O, at ang iba ay hindi makatayo sa pagsala ng Panginoon yan kasi gumagawa pa ng kasalanan. Nasa loob ka na nga ng iglesia, pero mayroon ka palang lihim na ginagawa na kasalanan. At ang standard is too high. Marami. Kaya marami ngayon ang sasalain ng Panginoon na pupunta sa kapahamakan. Eternal loss. Wala nang kaligtasan. Sa loob ka na gumawa ka pa ng kasamaan. Yan ang plano ng Diyos. Bakit? Dahil mayroon pang mga kauturan o kapatiran na nagdududa pa niya, I am doubtful. Oh, bakit doubtful? Dahil may ginagawa pa sa kasalanan. Doubtful ka talaga. Dahil kung wala kang kasalanan, ikaw ay malinis ang iyong budhi, sigurado ka. Hindi ka sasalain ng Panginoon. At dapat nating alamin, 1 Pedro 4:17, sapagkat dumating na ang panahon ng pagsimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Saan unahin? Sa atin. Sa Church of Christ, nakita yun dyan? At kung mauna sa atin, sabi ni Pedro, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Malaking katanungan. Kaya sabi niya, verse 18, at
kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas. O, note, ano itong bahagya ng makaliligtas? Sa loob mismo ng iglesia ay mayroon pang mga kapatiran na bahagya ng makaliligtas. Kaya sabi na, I'm still doubtful. Yes, 100%. You're doubtful because you are making sin. Still going on. Di ba? Sabi kanina, nagpapatuloy. Hintuan na natin kung mayroon tayong ginagawa na kasalanan. Lingid man yan o hayag. Hintuan na natin. Dahil sasalain tayo. Makikita natin yan. Kung tayo nga bahagya na makaliligtas, nasa loob ng kanyang iglesia, lalo na yung wala sa kanyang iglesia. Saan ang kaligtasan? Tayo nga ay bahagya. Nang idagdag tayo doon sa Acts 2:47. Diyos mismo ang nagdagdag sa atin. Ibig sabihin, ligtas na tayo. Gumawa ka pa ng kasalanan. Kaya duda ka ngayon kung ikaw ba ay makaliligtas o hindi. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa natin. Ako, hindi nyo alam ang kasalanan ko. Ang kasalanan nyo, hindi ko rin alam. Pero tayo ay hayag, walang lihim sa harap ng Diyos. Deuteronomy chapter 29, verse 29, lahat na bagay. Walang lihim sa Diyos. Kaya kung gusto mo na hindi ka mahalaglag, kasi may salaan nakikita na dyan, sasalain tayo pagdating ng paghukom. Kaya makikita natin ng mga kapatid, mahirap. Ito ang huling pangako na ginawa ni Jehova sa mga mabubuti. Nabigyan sila ng mga karangyaan. Maging isa sila dahil nagsumunod sila sa pangako ng Diyos. Ang kanyang kagustuhan ay sinunod. Magkaroon sila ngayon ng banding. Kung ibig sabihin, ang relasyon mo sa Diyos at sa iyo ay naging nagkaisa na sa mga tao sa Diyos at saka sa atin. Kasi Jehovah and His people. Nagkaisa tayo dahil sinusunod natin siya. Hindi tayo doon nagpapaalipin sa kasalanan. At mayroon pa siyang masasabi sa atin ng Diyos na kung anong ating gawin at kung anong ating sasabihin. Kaya ang mga salita na ito na pinag-aralan natin na galing sa Kanya ay magkaroon ito ng mensahe para sa pagdating ng Mesiya o si Panginoong Hesus. Kaya makikita natin dyan, hinihintay natin ang Mesiyas. Kaya yan, the Messiah is born. Iyon na ngayon ang pagdating ng Mesiyas na hinihintay natin para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ibalik ang relasyon natin sa Diyos. Dahil kung tayo ay bahagyang makakaligtas, kailangan buuhin na natin. Huwag na tayong maging bahagya. Dahil ang Mesiyas na ipanganak na. Nandiyan na the Messiah is born. Yan ang hinihintay natin. At iyan ang paksa ni Malakiyas. Kaya itong mensahero nito o si Malakay, tinatawag na magsisisi. At ito ay susundan ng salita ng Diyos na mayroon siyang awa o biyaya na kung saan makikita natin na ang Diyos ay kasama na natin. Revealing Himself and His will. Nagpakatao siya. Dahil sinugo siya ng Ama, anak, bumaba ka sa sanglibutan. Dahil ang sanglibutan ay gumun na sa pagkakasala. Kaya siya ang naging daan upang tayo ay manumbalik sa Kanya. Yung Mesiyas na hinihintay natin. Kaya yan siya, dumating. Nagtuturo siya. Nagpapagaling ng mga may sakit. Ang bulag, pinapatingin niya. Nakikita. At yan, sabi niya, ito talaga ang Mesiyas na hinihintay natin. Kaya iyon ngayon, nakikita na natin ang Mesiyas, di ba? Umakyat sa langit. At siya ay babalik. Second coming. At ang second coming ay iyon na ang kanyang paghusga sa bawat isa sa atin. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang Mesiyas, nagpakatao,
para tayo ay makasama niya, magkaroon tayo ng banding, ang relasyon sa bawat isa ay ipanumbalik niya sa Diyos Ama. Kaya mga tao ngayon, hindi pa rin maniniwala sa kanyang mga salita na nakikita at mababasa sa banal na kasulatan. Kaya mula sa aklat ni Malakay, iyon ang huling aklat ng lumang tipan. Hanggang sa aklat ni Matthew, ito ang unang aklat sa bagong tipan. May 400 na taon ang agwat mula kay Malakias hanggang sa kay Matthew. Ito ang tinatawag na intertestamental period o yan tinatawag na katahimikan. O si Malakay mula sa 430 to 20 BCE o before Christian era, wala pa si Kristo. Ngayon, ang kay Matthew sinulat yan, nagsimula sa 4 to 6 BCE. Oh, ito na ngayon ang before wala pa. Ngayon si Ina Christian era na tayo ngayon, hindi na before. So Anyo Domini o Day of the Lord. Kasi 4 to 6 na. O pakyat na yan ha. Mula sa 4 hanggang 6 hanggang to 21st century na ngayon tayo. Yan. Kaya itong 400 na sinasabi, silent years, walang nabalita na magandang balita, mga apostolis, walang isulat dyan. Full 400 silent years. Walang kwento dyan tungkol sa mga apostoles kung ano. Pero kung ibalikan natin sa story, iyan na ngayon ang pagsimula na pag-conquer ni Alexander the Great. Yan ang mga kwento na dyan sa 400 years na yan. Dahil wala na hindi na nakasulat sa Biblia yan eh. Kundi sa history na. Kaya magandang pag-aralan din yan, yung silent years or intertestamental period. Kikita natin. Kaya iyan ang huling pag-aaral natin. The end of our lesson in Bible history. Kaya kung may mga katanungan o maraming salamat po sa inyo mga classmates na natapos natin ito ang 24 lessons sa awa ng ating Panginoon dahil kahit na tayo minsan may mga pagliliban sa ating pag-aaral dahil sa mga karamdaman, pero ang Panginoon nagbigay pa rin ng lakas sa atin upang matapos natin ito ang kanyang kwento. Kaya kung may mga katanungan, sabi na meron kaming tanong na hindi namin masagot. O kaya sagutin natin. Pagtulong-tulungan natin kung saan ang ating makakaya sa pagsagot sa mga katanungan kung mayroon kayo dyan o may dagdag sa ating pag-aaral na ito. Pero mayroon ako doon binigay sa atin sa parang review na doon sa pinagkwentuhan natin. Yung Hagay, Sakarias kag Malakay. Doon na sa group chat natin, paki-reviewhan na lang ninyo. O kaya kung may katanungan, magtanong tayo o may dagdag. Brad, yung templo, Oo. yung pangalawang templo bali yan, ginawa nila Hagay, no? Oo. Pangalawa yung Brad. Yung nasira, Pangalawa. nung sinira ng AD 70, yan ba yan? O yun Brad, yung AD 70. Oh, Sinira na mga Babylonian yan. Yun ang ginawa ni Haring Solomon. Yun ang unang templo. Tapos ginawa nila ulit itong templo. Ganon din yun yung sinira nung AD 70 na ano. oh. Yung pangatlo, gawa ni Herod. Oo. Okay. Sino bang may question, mga kapatid? Congratulations. Tapos natin ang Bible Oo. history. Salamat din sa Panginoon. Natapos din natin. Magtatalaga tayo ng kuha natin. Tanong ko po, Brad. Yung, Oh. Brad, yung sabi niyong pong 400 years, ano yun? Oo. Bago from Malakay to Macho, may Oo, Brad. 400 na pagitan. Oo, Bago, pagitan yun. bago dumating kay Kristo, no, ipinanganak si Kristo, ganon. Oo, 400 silent years, walang balita tungkol sa Panginoon.